Hello, good morning po. Welcome sa ating morning briefing. Start na po tayo. Ayan po. So to start, we will start with Euro USD. Ano po? Kung titingnan mo ngayon yung ginagalaw ng Euro USD, as I was saying yesterday, it could happen na although nakikita natin na pababa because nag-break dito sa trend line na to, nag-break siya dito, but we are expecting a correction at this price level before it goes down. So yan yung break correct na matagal na nating sinasabi na usually ginagawa ng market. Ano po? Kaya po ang kahapon, ang estimate natin sa pupuntahan niya kahapon is buy at 1.2083 at take profit at 1.2124. So ang nangyari po, umakyat po siya dito pero hanggang ano lang siya. Kung titingnan mo yung high kahapon is hanggang 21.13. Ibig sabihin kinapush siya ng 11 pips against dun sa backdrop ng ating forecast. Kasi ang forecast natin kahapon ay 11.20 ay 24 area, no? 21.24. Pero ang high kahapon is 21.13 lang po. So nung inabot na niya yon, bumaba na rin po siya at the end of the day. So yung basa po natin kahapon, kung titingnan nyo, ay kahit papano, no, it is still accurate in a sense kasi inabot naman po yung high na inaano natin because mahirap po ang kung tutuusin nyo yung ginagawa kong market briefing sa inyo dito, mahirap pong gawin yan because I tell you the high, I try to forecast the high for the day and the low for the day. So ibig sabihin it is a forecast that should stand up for the rest of the day. So hindi po madaling gawin itong ginagawa po natin ano. So may discuss lang po ako mamaya. So yung ang tingin natin ngayon, it will still continue to go down kasi yung inabot niya, ito nga yung kapos na ano niya. So ito yung kapos na ano niya dahil based ito sa daily na ginawa nating linya. So kung based doon sa daily, now if we would have just yan, so yan po yung ano niya, nag-break siya, nag-correct, tapos bababa na naman po today. Yan ang expectation natin. I am not saying that it is 100% guaranteed na bababa siya hanggang dito, but that is what we are expecting because yan po usually ang tinutumbok niya dahil ito ang initial price objective niya as based from the measuring implication that we got from the price action before the trend line was broken, no po? Or before the trend line was violated. So dito po ang punta niyan, 1944 area. So ang selling po natin for today, any approach to nagte-trending na ba siya? Mukhang hindi pa po. Ayan, hindi pa po siya. Mukhang it will if it's going to stay flat, dito po natin siya aasahan sa 2095. So kaya po ang ating pong selling ngayon ay 20 ano yan? 2095 ano? So sell at 2095 area, ang target mo is 1952. So yung 1952, ito po yon. Bakit hindi niya inabot itong, kasi di ba sabi lagi nating sinasabi na before you look at the further prices, tingnan mo muna kung merong nakaabang na support or resistance zone malapit doon. So ang nakaabang po dito, ang low, ito po yung nakaabang mo. Low dyan is 1952, 1.1952, yan po yung low. Kaya po yan pong kinonsider natin, hindi po ito.
So, kaya po ang target is 1952 tapos ang cut loss mo is 2127 because you have 32 pips for your cut loss. Kung wala na pong tanong dyan, we can now move on sa ating GBP USD. Ang GBP USD naman ay baba pa rin, no? So, in the short term, we see it consolidating within the range of this one, 39, high of 1.4 up to low of 39.70. So 30 pips consolidation ang pwede niyang gawin within a short-term trend. Pero intact pa rin yung kanyang downtrend kasi ang ginagawa niya ngayon is drop, consolidate. So the direction of the breakout is based on the direction of the previous trend before the consolidation. So dito po siya, nagko-consolidate siya ngayon. Ang previous trend mo before the consolidation is down. So we are expecting it to go down for today at least. Ayan po. So, ang selling po natin dyan ay at least itong trend line na to or itong mga moving averages nearing that area. Ano po? Kasi kung titingnan nyo, dito sa area na to, hindi naman po siya nagkukumpul-kumpul. Most likely, it's going to push down the prices here. So any attempt to your moving averages here will be a good area to sell. At least moving averages that are near your resistance, your trend line resistance dito. Dito po. So it's about 1.3950, ganung area po yung pwede nating pagselan dyan. So 39.53, ang take profit mo is 38.61. Ang 38.61 is based on the low here. Ang 38, yan, 38.61, ito yung low dito or 38, yan, pareho naman, no? This is actually a tweezer bottom formation. So dito, 38.61, kaya po ito ay 38.61. Ang iyong cut loss ay 40.4005. So 40.05 ang cut loss mo. Ngayon naman sa ating AUD-USD, ang AUD-USD naman ba ay aakyat o bababa? So ang AUD-USD is still going down, no po? Kasi kung titingnan mo yan, kung titingnan niyo po ito, meron kang flag formation dito, no? It's not a perfect flag, pero it is a flag formation. Yan po. Hindi siya perfect, pero flag formation pa rin siya kasi meron ka pa rin waving up na flag dito at kung titingnan mo saan siya pupunta. So yung pupuntahan niya ay ito lang. Ito, yung kung ano yung tinaas nito, yun din yung pwede niyang puntahan. Ano po? So dyan, malamang makakarating siya hanggang masyado ng malalim. So wag po muna tayong umasa nang aabot siya hanggang 75 area. Kasi ang tinuturo niya is 75 area na. Pero ang titingnan muna natin, syempre, kung ano yung mga significant support and resistances dito. So ito yung significant support natin dito. Dito po, so ang low nito ay ba't nawawala? Ang low nito ay 76.92. If ever you are going to sell at this price level, kasi nag-correct na siya dito, no? Break tapos correct, nearing your moving average area. So it is 77.93.
So ang selling po natin is 77.93 or 94. Malapit lang, pwede mo namang ilagay yan 77.90. Yan. So ang target mo is 76.92 kasi itong 92 na yan ay ito po yan. Tapos sa daily mo meron kang tweezer top formation. Ito po. Yan, so in the book that I've been reading, that I've read about candlestick, ang tweezer top daw po is a very significant reversal signal. So let's see what will happen today if it will hit the reversal signal showing the tweezer top. Yan, para lang siyang nagbubunot ng kilay, ano po? Yan, so ang target po niya ay yung previous low na ito. So this is around 76.90 plus something. So kung wala na pong tanong dyan, tayo po ay lilipat ngayon sa USD JPY. I think itong dalawang ito ang medyo pumalya po yung forecast natin kahapon, no? Kasi ang forecast natin, hindi. At sa gold lang pala. Ang forecast natin sa Japanese yen kahapon is buy pa rin pala, akala ko sell. So buy pa rin at 105.50. So 105.50 was somewhere here should be, no? So umakyat naman pala. So ngayon we are expecting na ang Japanese yen ay hindi pala hourly yan. Daily. So kahapon, ito yung bar kahapon. So buong bar niya kahapon umakyat kasi blue naman yung kulay. So for today, ito siya. Baka mag-range lang siya or mag-indecision ngayong araw. If it's going to stay here kasi yan, nasa resistance po siya ng kanyang channel. So dito, pagka ngayong araw, ang ginawa niya ay nagmuni-muni siya dyan o nagkaroon ng indecision signal sa daily mo, malamang babagsak yan bukas. Yun po ang natin, ang ine-expect natin. But in the meantime, since wala pa naman, ang sa atin is haka-haka pa lang, so just basing on the technical, ano ba ang pwede niyang gawin ngayon? Kung napapansin mo, no? Kung papansinin nyo, gumagalugad na siya sa trend line. Ibig sabihin, dinadaan-daanan na niya yung trend line mo. So, pagka dinadaan-daanan niya yan, ibig sabihin, it is losing its significance as a trend line. So, any approach here, it is setting up the trend line to lose its significance as a resistance or a support. So ngayon, titingnan mo dito, any dip to your MA26 will be a good buying area kasi wala pa namang nagsasabi na nag-break na yung market structure mo. So buying pa rin ang intact. Intact pa rin ang buying mo even if you look sa daily mo, hindi naman. It's more parang nagpapakita siya ng sa daily mo, tama, wala namang resistance dito, wala namang balakid dito kumbaga. So mukhang aakyat pa rin siya except for that smaller time frame resistance which is present at this price level. Ano po? So kaya ang forecast pa rin natin, up pa rin siya. Still buy at either 106.94 or 106.86. So 106.94 or 106.86 po ang buying natin dyan. So take profit mo is 107.53. Ang cut loss mo is 106.66. Ngayon, kung wala na pong tanong sa Japanese yen, tayo naman ay magawi sa gold ngayon. Kahapon, if I remember it right, ang sinabi natin ay buying ang gold. So malamang may mga na yan, mali-mali naman pala si Edwin. Wala naman pong perfect dito sa
sa pagfo-forecast ng presyo. Pwedeng tama ka sometimes, pwedeng mali ka sometimes, but your sometimes should be very, very limited. Ibig sabihin, kung if you have a batting average of 7 out of 10, then you are good enough. If you have a batting average of 8 out of 10, then you are better than the rest. Kasi kung tuwing nagfo-forecast ka at ang forecast mo ay 5:5, medyo neither here or there ka sa pagfo-forecast mo, baka nanghuhula ka. Baka hindi ka marunong magbasa ng chart. So yun po yung inaano natin, no? Or ang mga hindi marunong nga pala, mas malayo pa, hindi lang 5/5, kung minsan 2/5, 1 out of 10 ang basa niya. Bababa lang naman o aakyat, ang basa pa niya, mali-mali pa. Minsan lang niya tinatamaan, swertehan lang. So that is how you try to see or gauge whether yung sinasabi ng nagfo-forecast or nagbabasa ng chart para sa inyo ay may katuturan yung kanyang sistema sa pagbabasa ng chart. Ayun po. So hindi yung how do I say this? Hindi hula-hula lang. Bakit ba natin sinabi na buying kahapon? Buying po kahapon kasi ang daily mo kahapon ay ganitong itsura niya. Who would expect that it will go down for that day? Any book by Martin Pring po. Yan. Kung maghanap po kayo ng libro ni Martin Pring and then you try to read it, it's a textbook on technical analysis, ano po. So nung bata-bata pa ako, yan po ang inaaral po namin na libro sa mga technical class po namin or sa mga ina-attenan po namin mga classes for technical analysis. Even in Ateneo, yung IBAP, yung BAP pala, hindi IBAP, yung BAP sa Bankers Association of the Philippines, they have certification program sa Ateneo postgrad classes nila. Yung inaaral nila sa technical analysis sa book by Martin Pring. Yun yung textbook na ginagamit po nila doon. Ayan, so ang ano po sa gold, ang basa natin kahapon was buy. Bakit buy? Kasi dito po, wala pa po yung pulang yan kahapon. Yan lang po ang itsura ng chart po natin kahapon. Yan lang po yung itsura ng chart natin kahapon, ano? So, syempre, ang titingnan mo, up siya kasi reversal ito eh. So, ang titingnan mo, meron kang rejection dito. So, ang titingnan mo, up siya. So, kaya po, pero ang ano naman dito, sinasabi nga natin, kaya dapat kang laging may stop loss. Kasi hindi pwedeng, pag nagbasa ka ng up, up na yan didiretso and then you will be too proud to accept na mali yung basa mo, matatalo ka. Mawawala ang pera mo, mauubos ang pera mo. Kasi dito siya naglinger kahapon, tapos nung sabi natin ang cut loss natin is 17.17. So nung bumaba na siya ng 17.17, you would have, at least dito yan you could have cut your position already. Yan, kasi bumaba na siya. Actually, bumaba nga siya hanggang dito sa 17.02. So if you were using your technical, kung ano ka kahapon, you follow yung mga price pattern formations natin, this sa wedge formation, tapos nung dumuntong dito, nahuli mo pa rin yung presyo sa pag-akyat niya from here at least up to here now. Madaling araw na po yan siguro. So ngayon, we are expecting a range trade. Range trade for the gold, which would range about 1737 to 1727.21. Kaya ko po hindi nilagyan yan ng buy or sell because I am not sure kung saan siya pupunta because nasa consolidation siya. Pwede siyang umakyat dito at pwede siyang bumaba dito.
what is important takeaway dito ay pag bumaba siya dito, ang pwede niyang puntahan ay dito. So yun po yung range na yon, tuwing umaabot siya dun sa range na yon, magba-bounce back siya. Yun po yung importanteng takeaway po natin. So when do we expect a breakout sa wedge formation? We expect a breakout dito malapit sa usually nagbe-breakout yan malapit po dito sa kanyang vertex or malapit dun sa converging point po ng dalawang line na to. So pagka sumisikip na po yan, magbe-breakout na po yan. Yun po yung usually na, at kung saang direction, ang direction po usually niyan, kung pababa ang tinutumbok ng wedge mo, paakyat ang bias ng breakout ng presyo mo. Kung pataas ang tinutumbok ng wedge mo, pababa naman ang kanyang bias. So yun po. So kung wala na pong tanong dyan, we can now move on sa ating Forex news. Ito yung mga economic indicators natin kung ano po yung pwede nyong asahan for today. Today is Thursday, nandyan yung permanent fixture natin na jobless claims, initial, continuing, and initial and continuing jobless claims lang naman. Yan po ay usually tinitingnan ng market pagka ang market ay about to overheat. Yan po. Kasi pagka parami ang may trabaho, ibig sabihin patuloy ang pag-overheat ng market. Kaya po tinitingnan din po yan. Pero dito, ngayong time ng recession na ngayong time ng quantitative easing na hindi nila masyadong binibigyang diin ang joblessness because expected po yan because of the quarantine and all the economic implications. So ang tinitingnan po nila ngayon is ang how to handle yung ang tinitingnan nila ngayon is yung job creation muna So hindi yung mga nagfo-fall out sa trabaho, but still they give this dapat binibigyang I am wondering why hindi pa pula ito, dapat pula ngayon ito Kasi ang tinitingnan naman talaga nila ay yung job creation na ginagawa ng kanilang quantitative easing. So they are not much, hindi problema sa kanila kung magkaroon ng hyperinflation ngayon or reflation. Reflation pala kasi ang hyperinflation, it happens during the market boom. Ang reflation naman, it happens during market bust or it happens during recession. So ang tinitingnan po nila yung reflation po ngayon kung masyadong mabilis or hindi. Kasi they are doing the quantitative easing, may relationship po kasi lahat yan. So ang tinitingnan ngayon, ang pula is the retail sales mamayang 6 o'clock ng gabi. Sa Eurozone po yan. So if you are trading Euro, I would suggest na lalong-lalo na kung nagtitrade ka ng fundamental analysis lang, ang tinitingnan mo, napaka-irrational po ng market in terms of fundamental analysis. Sometimes, their irrationality will last longer than your fund. So, ingat po kayo pagka nagtitrade kayo using fundamental analysis. So, ang sabi po dito, pagka ang positive daw reading indicates economic growth. It indicates an economic growth, that's why it's positive for the dollar, for the euro. Yan, so a low reading is seen as negative and bearish for the euro. So ito po, ang expected po ngayon is negative 1.2. Yan, so kung lalabas po yan na positive, baka it will do good for the euro. We do not have any guarantee kung ano ang reaksyon ng market
sa data na lalabas. But they will have reaction. Yung reaction po nila, it might be panandalian lang, or it might be just a fluke ang magiging reaction nila. After that, they will still go to where they want to go. Ibig sabihin, the market will still go where it wants to go despite the data, kasi nga they have already made up their minds sa positioning ng kanilang mga positions. Ibig sabihin, nakapag-liquidate na yan, nakapag-book square na yan, or na-iposisyon na niya kung saan niya gustong tumbukin yung presyo. Kasi ang nagdi-dictate po dito sa movement ng market ay yung malalaking players. Kung sino yung malalaking players, or kung i-discuss ko na lang yan po sa Saturday na po natin. If you want to learn more, please attend yung Saturday po na natin, kasi this is not the time for me to discuss these things. Yan. So, kung wala na pong tanong, maraming salamat po sa inyo, at hope to see you all again tomorrow po.